Itim ngayon ang kulay ng bansa. Sa gutom at krimen, nagluluksa. Gutom na ang sikmura, gutom pa sa hustisya. Hinigipit ang hindi kaalyansa. Marami ang nagsasalita. Pero sino lang ba ang may ginawa? Sino ang may ginagawa? Itim ang kulay ng pakikiramay. Itim ang kulay ng pakikiisa. Itim, laban ng tama. Itama ang mali. Iboto si Senator Amy. Totoo lang, biglaan na lang kami. Pareho kaming nakalimot na may kampanya pala. Kaya't eto nga, nung dumating siya, sabi namin, pagkatapos nung pagpupunta niya sa kanyang abogado, ako naman sa mga hearing, ako naman talagang abalang-abala na kung maaari, magkampanya na kami, nakalimutan namin. So, ora-orada, the following day, nag-shoot na lang kami. Biglang nakalimutan namin lahat ng politika na abala tayong lahat dito sa pagdampot kay Presidente Duterte. Sabi ko nga, bakit nga ba itim? Siya nagpupumiglas na talagang kinakailangan itim. Pagkat ang sabi niya, nagluluksa ang bansa at maraming naghihirap, gutom na ang sikmura, gutom pa sa hustisya. Hindi natututukan ang sadyang problema ng ating bansa, hindi nasusolusyonan, kaya maraming problema, ang korupsyon, bumalik na naman tayo diyan sa mga krimen. Kaya para sa kanya, luksa daw. Nag-iisip nga kami ng maigi kung paano gagawin, pero nagawa naman ng paraan at yung itim simbolo na ipaglaban ang tama, itama ang mali. Pinili ko lamang ang tama. Sa paglabag sa batas, hindi tayo pwedeng sumang-ayon at lihis na sa politika. Hindi naman politika at kampanya ang pinakamahalagang bagay sa ating buhay. Ang importante, manindigan, pangatawanan ang tama. Marami ng kamali. Ako hindi ko na naintindihan ang takbo ng administrasyon kung sino yung mga nag-a-advise. Nahihirapan na ako kasi hindi tinututukan ang tunay na problema ng napakatataas na presyo, ang kakulangan sa pagkain at trabaho. Sana tutukan naman yun, ang napakahirap ng sitwasyon na nagkakasakit at namamatayan. Kaya sana bumalik tayo sa ating katungkulan na ibsan ang kahirapan ng ating mga kababayan. Huwag na nating pakinggan ang kung ano-anong tayo at eto nga, wala akong testigo. Yung iba gustong-gusto na magkaroon pa ng iba pang hearing dahil bitin nga doon sa issue ng pagdating ng mga ICC dito sa Pilipinas. Yung iba naman, sabi naman na talagang napakahirap dahil hindi pa mapaliwanag yung eroplano. Kaso wala akong testigo Kaya't eto nga, naalala ko bigla na kailangan pala mga panya, kaya kinakailangan siguro tutukan muna yung ating pangangampanya muli. Then, nandito ako dahil 50th anniversary ng Kabataang Barangay, ang sinaunang SK na itinatag ko. Kaya nandito ako, nagtitipon-tipon kami. Nagkataon lang Cebu ang tropa at dito kami nagkaisa. Masaya naman dahil magkikita-kita kami mga dati. Marami na rin sumikat. Sina Secretary Conrad, si Secretary Gibo, maraming gobernador, dito Albano, marami kung sino-sino. At ang huli na lang, ma'am, so mag-e-effort pa po kayo para makuha yung endorsement ni Governor Gwen Garcia? Ay, tignan natin kasi ang balita ay nagtatampuro sa akin, hindi ko maintindihan kung bakit, ngunit ako, ang akin, nung October pa, alam ko na magkakaroon ng problema ng bardagulan sa politika na hindi ko gusto. Kaya sinabi ko na, mulat sa talagang independent na ako, kaya mas maigi na ma-independent na ako nung umpisa pa lang. Yun nga lang, sumama ko sa alyansa, syempre dahil sa lawag, sa anak ko, na gobernador doon. Pero
talagang sa lokal na lang ako sasama at mas madali. Tignan natin kung iikot din ang iba't ibang tropa. Total, talagang labo-labo na rin yung mga partido ngayon. Nananatili akong NP, so nationalista pa rin ako. Siya ang nagsasabi na wala siya sa mood, na talagang itim at luksa ang pakiramdam ng nakararami katulad niya. Ako naman, sabi ko, paano gagawin ng political ad yan? Makakabenta ba yan? Di ba nakakalungkot? Tignan natin at parang totoo nga naman, parang hindi naman angkop na magsayaw-sayaw, hindi naman tama na magmumotor, wala na sa lugar sa panahong ito na napakahirap ng dinadanas ng ating mga mamamayan. Tama din siya at saka ang itim, syempre nandyan yung pangalan ko, I trust Amy Marcos at yung aming paninindigan ay sinasakop rin ng itim na ipaglaban ang tama, itama ang mali. Isip yun, hindi rin niya naisip. Talagang nag-uusap na kami noon pa. Sabi niya, tsaka na akong mga ngampanya, ayoko nang umikot nitong eleksyon na to. Pero yun nga, nung pabalik niya sa Hague, inutusan yata sila ni Senator Robin, ni Presidente Duterte na mga kampanya at tulungan ng mga kasangga. Yun ang nangyari. So, palagay ko, marami namang nagpapasalamat. Ako, higit sa lahat, walang mapaglagyan ng saya, pasasalamat at karangalan sa aking puso. Simulat sa poll, kaming dalawa naman talaga magkaibigan. At kahit papano, aminado ako, na naipahamak ko siya dahil hindi ko naman alam na mangyayari ang ganito. Kilala niya ako, kilala ko rin siya. Kilala namin ang isa't isa, hindi nagbabago ang pagtanaw ko ng utang na loob at paghanga sa pananatili niyang may tiwala sa akin. Kaya, eto, andito kami, hindi niya ako binigo at hindi ko rin siya bibiguin. Ang katapatan sa ating bansa, ang kabayaran sa kanyang pagtitiwala. Hindi naman nagbabago kung minsan na yayamot siya sa sinasabi ko, ako naman nagalit din sa kung minsan nagsasabi siya, para lang kaming kaibigan pero hindi nagmamaliw, parating pareho, parating consistent. Palagay ko, ako na yata ang nag-highlight noon pa Hindi naman ito bago. Talagang ilang beses ko na. Hindi pa na-inaugurate yung aking kapatid. Abala na ako sa smuggling at sa sitwasyon ng acting mga magsasaka. Abala na ako sa presyo ng mga bilihin at sa kakulangan ng maayos na trabaho dahil walang investor kapag ganito tayo kagulo. At higit sa lahat, hindi ko talaga maintindihan kung ano nangyayari at sino ang namamahala sa palasyo na imbes na tutukan ang sadyang problema ng bansa kung ano-anong pinapasukan na paghihigante at pang-aapi. Hindi kami naglalaban, hindi kami tunggalian sa napakahabang panahon, halos 4 na dekada, para lang mang-api ng iba. Hindi ito ang turo ng aking ama. Kaya hindi ko alam kung saan ito nanggagaling at hindi ako papayag ng ganito. Duration pa lang, abala na ako sa smuggling ng agricultural product, abala na ako sa mga magsasaka at sa ating land reform. Abala na tayo dun sa Maharlika Fund, dun sa People's Initiative na babaguhin sa pamamagitan ng suhulan ng ating saligang batas. Abala na ako sa budget ng 2024 at 2025 kung saan linustay ng bonggang-bongga ang pera ng bansa. Kaya hindi ito bago at siguro maintindihan na lamang ako na hindi na tama ang landas ng administrasyon na nanghihinayang talaga ako. Para sa akin, malaking trahedya sa amin to. Wag masamain. Alam ko nagtampo dahil doon sa hearing. Pero kung tutuusin yung unang hearing, hindi ko naman akalain na yun ang sasagutin nila.
Malay ko ba kung anong sasagutin? Kaya nga ako nagtatanong tulad ng sambayanan, hindi ko alam ang sagot. At ang dai-dai nila, padagdag sila ng padagdag, akala ko naman handang-handa. Nung iba-iba na yung sagot nila at waring nagkanalan sila, abay hindi ko nasagot yun, hindi ko na pananagutan yun. Ang akin lamang abutin ang katotohanan at iwaksi ang lahat ng hindi tama, labag sa batas, labag sa batas pati ng Diyos dahil sa pang-aapi sa matatanda at may sakit. Ako hindi masyadong nag-iisip ng politika ngayon Medyo distracted ako. Medyo na-trauma ako dun sa nangyayari. Hanggang ngayon, di ko pa rin talaga maintindihan bakit kinakailangan durugin ang hindi kaalyado. Nakaalyado naman sa umpisa. Di ko talaga maintindihan samantalang ang bansa ay nagdurusa sa napakatataas na bilihin, kakulangan ng trabaho, mga problema sa krimen, sa droga, sa korupsyon, dapat tutukan na natin yan. So, kung makakadagdag at kung hindi, alam ninyo ang tama ay tama, ang mali ay dapat labanan. Tayong magagawa, talagang marami ng tuloy-tuloy na kamalian. Hindi ko maintindihan kung sino talaga ang nag-a-advise. Nung bata pa ako, maliit pa ako, hindi naman maliit, pero teenager pa ako, sinabi ko na talaga, Malacanang is a snake pit. Nung panahon ng tatay ko yun, kasi kung ano-ano kung sino-sino lumalapit, kanya-kanyang agenda, ngayon, ang nangyayari talaga nakakatakot. Kaya sana pinagdadasal ko lagi ang aking kapatid na mabalik sa tamang landas dahil hindi na tama itong mga pangyayari, itong politika na mapang-api, mangpahigante, hindi na siya ayos. Tutukan natin ang problema ng mamamayan. Balikan natin ang ating tungkulin. Hindi. Sadly, marami nang nakapaligid at hinaharang talaga ang pag-uusap-usap namin. Malungkot ako dito talaga. Hindi ko pinagmamalaki itong mga pangyayari at sana nabigyan ng solusyon. Independent pa rin ako, okay lang. Kung sino mag-endorse sa akin, nagpapasalamat ako. Tuwan-tuwa nga ako kay Senator Robin. Kasi ang bilis niya sabi niya, sige, ready na ako. Pagdating galing sa Hague, talagang nag-shooting na rin kagad. At madalian din. Dahil lang sabi nga niya, pinagsabihan daw silang lahat na magsiuwi at ikampanya na ang lahat ng mga kasamahan. Kaya tuwan-tuwa ako at nagpapasalamat din kay Senator Robin, bonggang-bongga. Nag-enjoy ako sa shoot pero nakakapagtaka. Nag-iyakan kami dun sa shoot na yun. Hindi ko maintindihan. Hindi ako iyakin. Hindi rin siya iyakin pero pareho kaming naiiyak sa sitwasyon ng ating bansa. Wala naman kaming contact kay Presidente Duterte. Hindi ko alam kung meron silang contact doon sa Hague. Hindi naman ako napunta. Ako wala naman akong mga utos-utos. At nakita naman ninyo, hindi natiis ni Senator Bato, talagang nag-move siya for contempt. Wala namang magawa kasi harap-harapan naman nagsisinungaling. Ang nakakalungkot lang, sinuwag naman ng desisyon ng komite ng ating Senate President. Kaya nabigla naman kami. Never heard naman yung may syokos-syokos. Wala sa buong rules ng Senado yung syokos na yan. Hindi ko maintindihan dahil ang totoo, yan din ang pakiwari namin, naging very emotional ang buong bayan at inakala ko na mas maganda na malaman natin ang katotohanan, mabuksan ang mga pangyayari at ang buong sambayan ay mapanatag ang kalooban. Ngunit nakita natin napakaraming labag sa batas. Hindi ko naman sinasadya yun, hindi ko naman pinipilit yun. Nagtatanong ako tulad ng bawat isang Pilipino dahil hindi ko rin alam at hindi ko maintindihan ang pangyayari. Ang akin kasi
napakaswerte na naming pamilya, binigyan kami ng pagkakataon ulit na makabalik at linawin ang tunay na legacy ika nga ng aking ama. Ngayon, parang nasasayangan ako dahil eto nga 3 taon na nauubos ang panahon sa politika, sa paghihigante, pakikiaway. Sana tinutukan na lang natin yung expectation ng tao sa Marcos, infrastructure, agrikultura, murang pagkain, mga trabaho, yung mga magandang iniwan ng aking ama. Sana itinuloy, sana tutukan pa rin natin yan. Sana hindi pa huli, may 3 taon pa naman na habulin pa rin at maiwasto ng aking kapatid. Sana isang tabi yung mga sino-sino dyan na nag-a-advise at siya ang magsabi dahil yan ang turo ng aking ama. Hindi ko na siya kinukulit, malungkot siya, pero ang nanay ko, politiko talaga, sabi niya, hoy, nakalimutan mo na yung kampanya mo. Mangampanya ka, manalo ka. Hindi yan pwede. Paano para ako na PTSD dito sa nangyari kay Presidente Duterte, sa impeachment, sa sunod-sunod na dagok ng mga budget na palpak. Talagang nasantabi ko na yung politika, nakatutok na ako dito sa mga problema na hindi nakakatulong sa ordinaryong mamayan. Ma'am, pardon, ano yung PPSD? PTSD, Post-Traumatic Stress Disorder. Para trauma ng sunod-sunod. Alam mo yon, yung sakit ng mga sundalo matapos ang gera. Parang pinupukpok ako sa ulo kasi iba't ibang walang kwentang pangyayari. Sunod-sunod ang nangyayari sa ating bansa. May kidnapping, may gulo ng pogo. Ano ba naman yan? Parang ano bang sitwasyon to? Tapos sa bandang huli, eto nga, na tangay pa yung dating Pangulo na matanda na at may sakit. Sobra na hindi ko na kinaya, para akong PTSD, kaya ako nagbibiro. Nung nakita ko kasi na tinangay si Presidente Duterte, wala akong ibang naaalala kundi yung aking ama at yung buong pamilya namin na tinangay din papuntang Hawaii. At masyadong trauma na siya, parang sobra-sobra na. Naman, hindi naman masaya yung gano'n na may humahadlang, na may humaharang, na hindi na kami nakakapag-usap ng maayos. At kung tutuusin, pamilya pa rin kami, politika lang to, sana maiwas to sa lalang madaling panahon. Pero ang isisigaw ko pa rin, itim. Talagang ipaglaban ng tama, itama ang mali. Oo, wala naman akong paliwanag, kundi hindi ko talaga mataim ang pang-aapi, panghihigante, hindi ko siya maintindihan. Para sa akin, hindi talaga tama yon. Kaibigan man, kamag-anak man, talagang hindi ko yan kukonsintihin. Sentimiento ganyan, higit sa lahat sa mga Ilocano, sabi ko, intindihin na lamang ninyo ako, ang Apo Lakay natin, ang aking ama, hindi ganyan, hindi mapaghigante, hindi nang aapi ang nanduduro. Kaya hindi ko talaga matanggap na yung mga advisor sa palasyo, ganyan ang ginagawa, at pati yung kapatid ko ay nadadali. Kung tutuusin, ang aking ama, ang sabi sa akin, alalayan mo yung kapatid mo. Buong buhay niya, buong buhay ko, yan ang paulit-ulit. Alalayan mo, bantayan mo yan. Hindi ko na magawa Hindi ko na magawa dahil hindi na ako pinapayagan lumapit, hinaharang na kami, at kung ano-anong sinasabi tungkol sa amin. Hindi, parang nagkakainisan lang, di ba? Yung term ng hukayin, alala ninyo yun? Nagalit yung mga Ilocano doon. Nagalit din sa akin bakit hindi ako nag-react violently. Kaya sabi ko sa kanya, ano ka ba? Ba't mo sinasabi ang ganyan? Yun lang naman. Pero sa kabila nun, parang sinisisi ko rin ang sarili ko kasi parang dinamay ko siya sa gulo, nananahimik na siya.
nag-file na siya bilang mayor ng Davao, kinaladkad ko pa at sinabi ko, sige na, mag-vice president ka. Hindi ko naman akalain kailanman nahahantong sa ganito. Grabe naman to, hindi ko akalain talaga. Ang taas-taas ang tayog ng pangarap namin na magkakaisa ang bansa, na wala ng politika na isasantabi ang bardagulan, ang lumang politika na napaka-toxic. Wala na yun. Yun ang iniisip namin, North and South, solid na solid. Wala na tayong gagawin, kundi magtatrabaho para sa mga magsasaka, ibabagsak natin ang presyo ng bilihin, lahat ng PWD, matatanda, solo parent, tutulungan. Ang dami-dami namin pangarap, mag-uunlad ng Pilipinas. Nako, wala pala nangyari, kundi, ayan, bumalik na sa bulok na politikang away ng away. Siguro, ang sasabihin ko na lamang, Holy Week, magmuni-muni tayong lahat, ipagdasal natin na maiwas to ang pagkakamali. May pagkakamali rin naman ako at hindi ako kung minsan nakikipag-usap ng maayos, pero sana mag-usip-isip lang tayong lahat at balikan yung mga turo ng aking ama. Ko kasi, tuwing Holy Week, nagre-retreat yun eh. Pupunta yun sa monasteryo sa Baguio, hindi nagsasalita isang linggo, hindi kakain ng maayos, hindi matutulog, kundi sa maliit na teheras, dala-dala niya ang kanyang kabinete, ang kanyang mga general, para magmuni-muni. Siguro kailangan nating lahat gawin yun. Nakakatuwa naman talaga yung mga pinagsasabi. Ang akin na lamang, balikan natin ang tunay na rules ng Senado kung saan walang mahahanap kahit minsan ang binabanggit na show cause. Yung ginagamit para sa politika, nakakatuwa naman kasi alam naman natin na siya yung ambisyoso. Ako yung nakalimutan nga mga kampanya na